Hello guys, welcome to my channel. So today, tonight, gabi na, bago matulog, gagawa ng video. Follow up ko dun sa video ginawa ko the other night about mga Canadians galit na sa amin dito sa US regarding sa tariff war. Actually, sabi nga nila, nabasa ko sa isang comment, it is the shortest tariff war na nangyari kasi parang days lang 2 days na bigyan ng extension yung Mexico at saka Canada, nabigyan ng extension. 30 days ipopause yung tariff dyan sa inyo, meaning Mexico or Canada, as long as gagawin nyo yung napag-agrihan ng US and yung bansa nyo. Ano ibig sabihin? I-secure nyo yung border nyo, bantayan nyo yung pagdagsa ng droga, yung pagtawid ng droga. Ang nangyayari kasi, yung Canada at saka Mexico nagiging daanan ng illegals at saka illegal immigrants at saka droga. Siyempre sa Mexico, 'di ba? Mga droga galing Mexico and South America like Colombia, mga ganyan. And ang usapan sa Canada is mga fentanyl galing naman ng China. Okay, so ito hindi ko alam paano ko ito ipe-present sandali lang ha. Ang nangyari dyan, mga kababayan natin sa Canada, naghihimagsik na, akala mo pinapanood to, yan, ganti ng Canada, gumanti na daw yung Canada. Ito yung ginawa ng reaction si Kuya Puto. Dapat ba ka bang matakot kay Trump? Okay. Trade war, sino panalo? No more Colgate. So hindi na sila magto-toothpaste ng Colgate at saka hindi na iinom ng Coca-Cola. Ito pinakamalupit ito yung ginawa ko na lagot ka USA talaga. Canada strikes back at the USA. Talaga lang. Napapangiti na lang ako. Okay, so yung mga kababayan natin, hindi ba nagre-research, hindi man alamin talagang real score kung bakit nangyari? Meron namang internet. Meaning, kaya ako napapangiti kasi feeling ko, I admire their passion, yung nationalism nila, kung saan bansa sila. Kaso, parang hindi nila alam yung real issue, Ito CBC News ang CBC News. Ayan, ang title is i-zoom out ko nga abet. Is Trump right? Tama ba si Trump na na nagiging pabigat lang ang Canada being a military free rider? Ayan. So dito sana magkaroon ka idea kasi ang nangyayari, ang tingin ng mga Pinoy lalo na sa Canada, wala lang, binubuli lang sila. Binubuli lang for no reason. Para ba nag-flex lang, parang napakasama ni Trump na binubuli. Pero yung kasamaan ba ng namumuno sa inyo, nakikita nyo ba? Yun ang kulang. Nakita nyo ba yung ginawa ni Justin Trudeau sa Canada for 3 terms? Ito mismo, kita nyo ito hard facts to They have a very small military. They rely on our military. Maasa We lang basically daw. protect Canada. Yes, Canada's military. Trump believes Canada is taking advantage of the U.S., essentially expecting the Americans to defend it in an emergency, while contributing much less than promised to its own. So, walang ino-offer on the table ang Canada. So, parang nag-i-expect yung Canada na ide-defend sila ng Amerika for the just in case na scenario, Sorry. The Americans believe that we're May maganda example lang akong comment diyan yung tipo ba na yung kapitbahay mo na nakikigamit daw ng wifi mo for so many years. Tapos biglang iniba mo yung password, ngayon nagalit yung kapitbahay mo. Ba't mo magkaibigan tayo, 'di ba? Magkapitbahay tayo, ganyan. 'Di ba hindi ba ganyan nangyayari sa sa Canada? I mean, ito? What does Canada bring to the table in terms of defense? security that they provide. There are a number of people in the U.S. defense and national security community that absolutely think that Canada is a military free rider. So, Free rider. is it? Mabigat.
Ito, meron tayong data rito. About a Hindi, decade ago, hindi nyo pwedeng i-contest to eh. Hard data to, tingnan nyo. at a meeting in Wales, NATO countries all agreed they'd aim to spend at least 2% of their Okay, so lahat ng nag-member dyan sa NATO, nag-agree na, oy, gagastusin namin at least 2%. Sa tingin nyo, magkano ginastos ng Canada for defense? on defense by 2024. 2024. The idea being that no one country, namely the US, would be stuck carrying the military Oh, weight so of that alliance. sinasalo. Canada is part of NATO and signed that agreement. What it did Anong ginawa ng NATO? Ay ng Canada sa tingin nyo? Ha? Pumirma si followed is reach that goal. Aha. In 2024, NATO Yan. estimates that Canada spent just on Yan ang ginastos nila. Wala pang 1.4%. Napakaliit. So, i-remind ko sa inyo guys 2027 yung Japan will increase their defense spending to about 60% yata from the previous years. Eh, ito 1.37. 1.4% Wala of pang its GDP 1.4. on defense. That's coming up somewhere close to $20 billion short. Senior members of Congress, both houses, but Data including yan, hindi Republicans, niya- have come out and said that Ito Canada maganda. is Ito maganda. Tatalungin mismo harap-harapan ni Trump si Justin Trudeau. spending on national defense, not living up to its commitments. Parang bakla and pa nga basically yung taking advantage of pagkakaupo. the American security umbrella without contributing Pagkakaupo ni Trudeau, sufficiently to collective Western defense. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. Our military is at their disposal. And this isn't new. Military spending was an irritant for Trump during his first term, too. So, hindi lang to issue about the fentanyl crisis, illegal immigrants, kasama na yung Canada being a free rider sa security, international security, being a member of NATO. We'll put Canada on Ayan tatanungin niya harap-harapan si Trudeau. the plan, right? I'm sure the Prime Minister would love that. What are you at? What is your number? Papalusot eh. Kita niyo yan yung mga pathologic liars, merong mannerism na gagawin dahil alam mo magsisinungaling eh. Bila siyang nag-iba ng sitting position. The number we talk about is 70% increase over these past years. Okay. Where are you now in terms of your number? We're at 135? 1.3. 1.375. 1.4. That number, 1.4%. Wala pa nga 1.4 actually, 1.375. Kita nyo, hindi masagot ni Trudeau kasi alam niya, nagsisinungaling siya eh. Sabi niya, I will increase it to 70% ng previous ganyan, data. In 2019, and it's barely budged. Hindi gumalaw. And this, Hindi gumalaw daw yon 2019 pa. 2024 na. That was 5 years ago. So walang plano time si when NATO countries are feeling increasingly may threat kasi sa international scene. Like yan nga, no? Yan dyan yung Russia. Yan si Putin. Threat yan sa NATO. Pero anong ginagawa ng member ng NATO na Canada? threat by their So ayan, data yan. At saka mismo yung Prime Minister nyo nagsabi ano pa siya eh. Nagpalit pa siya ng sitting position kasi alam niya magsisinungaling siya, no? So yun, hindi nyo pwedeng questionin yun. Ito maganda. Ito, example nga eh. Hindi ko alam paano ko ito i-present. Okay, sige. I-present na. Ito. Ayan, ito. Isa sa mga Pinoy Canadians dyan. Sabi, we are one of the nicest people in the world. But we are not pushovers. The gloves are now definitely off. Parang ang tatapang, no? Ang tatapang. So here's a list of US products and their Canadian equivalents. You can keep handy for your next trip to the grocery store. So dito lang sila magaling, dairy products. Instead of Kraft, palitan daw nila ng Saputo, Black Diamond, Armstrong. Instead of Philadelphia, cream cheese. Actually, hindi na nga ako bibili ng Philadelphia kasi may Walmart brand naman eh. Pero siyempre, American brand pa rin yung Walmart. Trilactancia, hindi kilala yan. Instead of Yoplait, Astro, Olympic, Liberté. Instead of Lando Lakes, yung butter, Lando Lakes. Galea, kabaklaan talaga, no? Soft drinks, ito. Coca-Cola, hindi na daw sila iinom ng Coca-Cola. Try Canada Dry. PC sodas.
Ano yung PC sodas na yan? Instead of Tropicana, Juice, Oasis, Sunrise, Arthur's. Instead of Gatorade, Powerade, BioSteel. Ano yan? Instead of Starbucks, bottled drinks, Tim Hortons. Okay, say Tim Hortons. Instead of Lay's, Old Dutch, blah blah blah, Doritos, Neil Brothers, hindi kilala yan ah. Kellogg's, Nature's Spot, Barbara's Quaker, Nabisco, Meat Processed Food, Oscar Mayer, yung mga hot dogs. Maple Leaf, Schneider, Hormel, bumibili din ako niyan minsan. Grims instead of Tyson. American to, Tyson. Lies there. Maple, Lodge Farms, condiment sauce. Hellmann's. Yan. Siyempre, hindi ba, Hellmann's mayonnaise. The President's Choice. French mustard. Baking products. Pillsbury. Robin Hood, Five Roses. Ano ba yan? Instead of Green Giant, Arctic Gardens, Compliment, No Name. Instead of DiGiorno, yung pizza, Dr. Oetker, President's Choice, ano yan? Tim Horton lang naman pinagmamalaki ng Canada eh. Personal products, Colgate, wag na daw Colgate, ito. Try Green Beaver, ang idudot mo sa bunganga mo, Green Beaver, parang medyo sexual yan ha. Tom's of Maine, ha? Green Beaver. Nakakatawa lang. Instead of Dove soap, Live Clean. The Green Beaver Company. Dapat magpalit na ng pangalan yung Green Beaver na yan. Parang may sexual connotation yan eh. Instead of Head and Shoulders, try Altitude. The Unscented Company. Ito, pangalan pa lang eh. Unscented Company. Hindi maganda yan sa marketing. Pangit sa marketing yan. Walang dating. At saka parang opposite. Dahil gusto mo nga bumango ka eh. Diba? Unscented Company. Instead of Gillette, well, ako talaga, hindi na ako bumibili ng Gillette kasi, woke na din yan Gillette eh. Store brand na lang ng Walmart binibili ko eh. Try Schick. Minsan bumibili ako ng Schick yan. Canadian pala yung Schick na yan. So baka hindi na lang bumili ng Schick na yan. Ayan po, ang mga matatapang na Canadians. Pero, mapapansin nyo mga itsura ng mga to. Mga woke liberals to, guys. Nakakatawa yung woke liberals, no? These are the same people. Teka lang, naluha ako doon kasi natawa ako doon sa mga pangalan na yun. Meron pa ako isang papakita sa inyo eh. No? Yung picture na yun, they are the same woke people na nag-take over na sa sa Canada, no? Ito galing yung by Canadian Help Our Economy, no? Sandali. Meron na ipapakita dito. Asan na yun? Yan, no? Ito. Dark days ahead, to be sure. However, we don't have that T-guy in charge. Anong T-guy? Trump? Firing qualified people in charge of important institutions. Si Trump ba o si Tesla guy ang tinutukoy nito? Talaga, paano nalaman nilang qualified yung mga yung mga transgender, yung transgender general, qualified ba yon? Yung transgender na nasa health department, qualified na talaga. Tingnan niyo yung mga dialogue ng mga mga liberals. Nor we do have, siguro si Trump yung sinabi niya. Kasi ito yung sabi niya, Tesla guy trying to strip away pensions of sa tingin niyo yun ang ginagawa ni ni Elon Musk, tanggalin yung pension ng mga hardworking citizens para pahirapan. Yan ang sinasabi lang nila, pero kita nyo, na-expose na kasi yung yung mga liberal Democrats dito sa US. Front lang nila yung mga gandang pangalan na kumpanya, pero tingnan nyo yung mga projects. Transgender musical, transgender movie, pinoproduce, mga ganon, no? Mga LGBT agenda sa Colombia, mga ganon. Yung pala ginagawa na yan. Tapos ngayon nagagalit sila. There is a wholesale deportation of migrants cause migrants, iba ang illegal immigrants sa sa legal migrants, no? Wala silang distinction, causing them terror. They should feel terror kasi illegal silang pumasok eh. Gumawa sila ng krimen. It's a crime. Federal crime to break immigration law.
and wreaking havoc in the agriculture, hospitality, and other industries. Well, talaga. In Canada, we have, ito rin yung Canada. Ito pinag-ayabang ng Canada. Diba? Canadian women who are full citizens and have dominions over their own bodies. Talaga? Bakit yung mga Canadian na ayaw magpa-inject ng COVID vaccine? Anong ginawa nyo? Kaya nga 'di ba ang haba nung rally ng mga trackers diyan dahil issue sa COVID. Pero anong ginawa ng Canada? Saan yung sinasabi yung dominion over their bodies? Yung my body my choice sa abortion lang naman yan pero pag sa vaccination hindi mo pwedeng sabihin yan, my body my choice, hindi ako magpapa-inject. Talaga? Hindi naman kayo pumapayag dyan, di ba? So, one-sided yan. Our LGBTQ community has rights as do our multicultural friends and neighbors. Canada has universal healthcare. Talaga? Yung mga vloggers sa Canada nagpa-check up ng alas 9 ng umaga na tignan, alas 9 ng gabi. While not perfect, kasi libre, not perfect, well, nobody's asking you to be perfect, pero wag nyo ipagmalaki. Di ba? Wag mo ipagmalaki. No one has to become bankrupt to pay for it. It is not entirely true. It is not entirely true. Sa US pa rin ang the best healthcare. That money can buy. That money can buy. Kaya nga dito nagpupunta yung mga artista Shout out kay Chris Aquino. Sana si Chris Aquino nung malapit na mamatay, tumakbo ng Canada, no? It means talaga, dito yung magandang healthcare. In issue about sa pera, hindi siya libre, Kasi ini-encourage dito na lahat magtrabaho, walang pabigat, walang free rider. Kasi parang yung nangyayari sa Canada, nililibre-libre para hindi kayo kumontra. Kaya tinanggalan na kayo ng rights, nakangiti pa rin kayo. Remind ko lang ano nangyari sa gun rights nyo. Canada, pati sa my body, my choice nyo in terms of vaccination. May right ba kayo? Wala naman, di ba? Ayan, Canada's strict, ito pa malupit Canada has strict gun laws which prevents mass shootings in schools and workplace. That is not true. Kung totoo na nagpe-prevent ang mass shootings ang strict gun laws, sana napaka-safe na ng Chicago, ng New York, ng California. It just so happen kaya kayong walang mass shootings kasi wala kayong Second Amendment. Walang reason. Walang reason para di ba sinabi ko sa inyo? Sinasadya lang nila yan, false flag ops yan, yung mga mass shootings yan. Kayo mismo tanungin nyo, pag nakahawak ba kayo ng baril, bigyan ka ng libreng baril at bala, mamamaril ka? Hindi. Hindi yung gawain ng normal na tao. Diba? So, ayan, exactly, time to for Fathers Proud, get out and vote, next election. Ang tanong kasi, ito, diba? Ito, ang tapang-tapang din ito, yung presidente ng Mexico. Anong nangyari? Nation. Yumuko din siya kay Trump. Truth Social just recently and posted about it. Talking about it, saying that the conversation went very well. Yumuko din siya kay Trump, di ba? Tapos napakita ko na yung clip ng wala na yon wala na yung kay Trudeau. Hindi. Si Trudeau, actually, yumuko din Yumuko din si Trudeau baka may makita kayo na hindi dapat makita. Sandali lang. Eto. Anyway, syempre pang tutrol lang to. Huwag yung masyado seryosoin Okay. So, okay tayo si Trudeau. I admit I am your little Mr. Trump. I accept your terms and condition. Basically, ito naman talaga nangyari, di ba? Lumuhod siya. Dahil, yung wala naman asan yung pinag-ayabang niya na gante? Asan yung gante? Ayan, sabi nga ni Trump, we pay hundreds of billions of dollars to subsidize Canada. Pabigat nga Why? There's no reason. We don't need anything they have. We have unlimited energy. May sariling oil ang Amerika. Yes, kumukuha ng oil ang Amerika kasi yung style na gusto niya munang gamitin yung oil ng iba bago niya gamitin yung sariling oil, no? Mautak We have unlimited energy. Yung manufacturing, kayang gumawa ng Amerika. Mas maganda nga yun kasi kung ibabalik ni Trump yung manufacturing ng kotse sa Amerika, mas dadami yung jobs.
'Di ba? Yan pinagmamalaki ng ibang Pinoy. Hindi nila alam eh. No? Lumber, meron din yan dito. Meron din yan dito. Yan, may oil dito, may oil, may lumber, may manpower. Meron din. Kung gugustuhin lang talaga. So, ang sagot lang, ang ano lang dyan eh, may na-realize nga ako, may natutunan ako sa politics, no? Tax break lang ang ano dyan eh. Tapat niyan eh. Pagka yung isang kumpanya, bigyan mo ng tax break, mabibigyan ng discount, no? Kaya na yung gawin yan dito. No? Ano pa, yun lang ang pinagtataka ko ng mga kababayan natin sa Canada. Mga feeling freedom fighters. Kasi nga naman, napakadali lang kasi nang gagawin. Ha? Pupunta ka lang sa grocery, pipili ka lang na, uy, Canadian, akala nila, ang galing-galing nila. Pero nung time na nakikipaglaban yung mga truckers para sa rights, anong ginawa nila? Wala. Hindi, ayaw nila mag-involve kasi isa sila sa mga sheeples na pumila sa ganyan at naniwala. So ngayon 2025 na, kung hindi pa rin ka naniniwala sinasabi ko, wala na talagang pag-asa, no? So be it. Pero ang tanong, na-isolate na ba yan? Yung kinatatakutan nyo? Na-isolate na ba? Hindi nila ma-isolate yan kasi hindi yan totoo. Hindi nag-exist. Sabihin ko na ng diretso, no? Kaya yung binibigay nila is protein derivative daw, no? Spike protein. Ng ano? Spike protein ng ano? Hindi yung nga na mahanap yung... Hindi ko maano yung ano. Anyway, so yan guys, no? Kaya yung iba nating mga Filipino-Canadians dyan, nagtatapang-tapangan. Kasi napakadali lang eh. Pupunta lang sa grocery, pipili lang na ano. Talaga? Sa tingin nyo ba? Okay, ito ang tanong ko. Kung gusto nyo talagang mag-alsa, kung gusto nyo talagang lumaban, bibili na ba kayo ng barel, ng firearms? Kasi pag binitiwan kayo ng US, anong mangyayari sa inyo? Magiging sitting duck kayo for Russia to take over or China to take over. Sitting duck kayo eh. Sino magtatanggol sa inyo? Kaya nyo ipagtanggol yung pamilya nyo pag pinasok kayo. Di ba, yung balita nga yan, ginawa ko ng reaction video, talamak na ang krimen sa Canada to the point ng advice nung chief of police iwan na lang daw yung car key sa pinto para daw pag ninakaw or kinarnap yung kotse nyo sa garahe, hindi na sila papasok ng bahay. O, i-fact check nyo yan, totoo yan. No, ginawa ko kayo ng reaction video. So, I mean, kung ikaw bibili ka lang ng butter, di ba, pipiliin mo Canadian para ang tapang-tapang, yeah. Pero pagka when it matters, bibili ka ng barel? Ipagtatanggol mo yung bansa nyo? Bansang Canada? Ipagtatanggol mo yung pamilya mo? Against invasion? Talaga? Ang sa akin lang, kaya ako nagaganito kasi sayang yung effort nyo, sayang yung passion to fight because you're fighting the wrong fight. Minsan nga tinatanong ko when will you realize that you are on the wrong side of history? Ini-expose na ni Trump yung pamamalakad ni Justin Trudeau. Kita nyo ba? Nung nag-uusap sila, tinatanong nyo si Justin Trudeau, asa na kayo? Sa defense nyo, bilang asa na ba tayo? As if hindi niya alam. Alam niya yun. Alam niya yun na below siya, target goal. Diba? Kasi wala siyang balak doon. Ang balak niya, ang talagang pinupush niya sa Canada, yung liberal views niya. Strict gun control, LGBT agenda, and so forth. Pati yung mga kababayan kong mga Pinoy nasa Canada, nagsalita ba kayo about the LGBT agenda? Tatanggapin nyo yan? No? Kung maganda yan ba pangarap nyo sa anak nyo? Na yung anak nyong babae, in the future, magkaasawa ng babae din? Tapos yung anak nyong lalaki, mag-asawa din ng lalaki? At matatapos na ang bloodline nyo? Hindi na kayo magkakaroon ng apo, nakadugo nyo. Mag-aampon ng aso, yun na yung pamilya nila. Yan ba ang pangarap nyo? Well, pagka meron tayong mga anak or kamag-anak na ganyan, tanggap natin, pero that is not our dream. Hindi yan normal. Hindi yan yung pinangarap natin. And yan ang pinupush ng liberal Democrats. And isa pang pangit sa Canada, pati yung mga conservatives, sumasakay sa
ang tawag dito, sa pinaglalaban daw. Hindi naman lumalaban to si Justin Trudeau eh. Pinapayagan nila yung mga ginagawa ni Justin Trudeau. Yun ang sa akin. Parang they don't have the balls na talagang, oy, hindi pwede yan. No? Magaling lang sila yung mag-argue. Pinapanood ko minsan, no? Nagdi-discussion sila sa House of Commons. Pero talaga, meron ba talaga silang ginawa para mapigilan yung ginawa ni Justin Trudeau na ilang paso ang Canada? Kumusta naman yung housing market dyan sa inyo? Na? May mga pamilya dyan, isang pamilya nakatira lang sa isang kwarto. 'Di ba? Hindi kaya nga 'di ba hinigpitan yung yung mga student visas? Kasi wala na wala nang opportunities, wala mapasukan na trabaho, walang marentahan na bahay, napakamahal. Kwarto lang magkano na? Umaabot na ng 2,000 daw. 1,700 up to 2,000, depende sa bahay. 'Di ba? O kumusta naman yung mga drug addict diyan? 'Di ba? Nilegalize saan ba? Sa Vancouver? Nilegalize na yung pag-addict. So yan ang pangarap nyo Canada. I mean, sabihin nyo ng hindi perfect, pero hindi nyo ba nakita yan? Nagsalita ba kayo against dyan? Hindi. Dahil si Trump ngayon, kinokorek yung yung mga nangyayari sa buong mundo, kasama na dyan, na pagbigyan niya ng attention tong si Justin Trudeau. Ngayon, nasa likod kayo ni Justin Trudeau. Kami, proud to be Canadians. Boycott ang US. Talaga? Kasi ayaw mong uminom ng Coke. Napakadali kasi. Pero yung mag-aalsa ka talaga, lalabas ka sa lamig at makikirali ka, ipaglalaban mo yung karapatang pantao para sa pamilya mo. Ginawa mo ba yon? Pero yung mga trackers natin. By the way, yung nangyari sa trackers, guys, yung mga nag-donate, di ba? Anong ginawa ng Canada sa mga nag-donate sa trackers? Kinuha nila, di ba? Finris nila yung account ng GoFundMe ng mga trackers. So, tama ba yan? Hindi ko pa na-verify pala talaga kung totoong anak ni Fidel Castro tong si Justin Trudeau. Pero, introduction to communism ang direksyon na tinatahak ng Canada. And yet, ang nagtataka ako, ba't walang mga Pinoy na nagsasalita? Kung meron man, palihim or patago. Ba? You are fighting the wrong fight. And just because it's convenient, dahil sinasabay mo lang naman sa grocery mo, ang tapang-tapang mo na. And by the way, na-realize ko pala sa Canada, kung talagang magpitpitan talaga ng bayag, saan kayo kukuha ng prutas? You cannot grow food or vegetables during winter. Ang haba ng winter dyan. Di ba? Sabi nga, saan kayo kukuha ng orange? Orange juice. Aside from Florida. Sabi ng isang Pinay, kuha tayo sa Asia. Ganyan. Talaga? Sa tingin mo, ba't di ginagawa ng nila yon? Ng mga nasa nakaupo? Madaling sabihin, pero there are other powers at play. Hindi yan simple. Mahaba na itong video na to, So, again, sa mga tao on the other side of this issue, when will you realize that you are on the wrong side of history? Maghihintay ka pa? Pag napanood mo yung video na to, may internet ka, ibig sabihin, you can do your own research. And I showed you the clip mismo. Si Justin Trudeau at si Trump magkaharap. Kita nyo, nagsinungaling si Justin. Diba? Wala silang balak talaga. Wala siyang balak to step up their defense. So, pabigat lang talaga sila sa US. Yun yung isang aspect nun. Anyway, so that's it guys. Comment down below. Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.